Alright, so good morning, Go Fam! So nandito na tayo ulit sa ating site and 10 days after transplanting and with regards naman sa pag-abono is 7, 8, 9 okay, so 3 days after tayo nag-abono dito sa ating plot 2 and 3. So ito na siya ngayon. Okay, so ito yung calf, ito yung ating nilagyan na natin to ng ash. Pero ang kasama nito is yung inorganic na fertilizer. Pure organic naman yung nandun. Alright, so yun yung nangyari. So may mga nagtatanong kung ano daw yung source ng tubig dito. Ito ay purely sahod ulan. So wala po siyang irigasyon. Pero meron tayong source ng tubig na pinagkukunan, which is yung balon. Okay, so another question is, hindi ba magastos? Okay, so ang ginagawa natin dito is alternate wetting and drying, tawag doon. Ayun. So kung hindi nyo alam yon, search nyo na lang sa Google, alternate wetting and drying. So ang ginagawa natin is pinapatubigan natin ng hindi sobra, parang sarap-sarap lang, parang ganyan. Tapos inaantay natin na mag-subside ng konti yung tubig. Okay, mag-subside ng konti, pero hindi natin gagawin na, alam mo yun, na to the point na magka-crack yung lupa. Pag ganun kasi, pag nag-crack, mas magastos na yun sa tubig. Okay, so pag may sanap-sanap, okay pa yan. So pag medyo makita mo halos wala na yung mga ganyan, yun, start ka na ulit ng patubig. So nagpa-pump tayo. So tayo naman, nilalakasan natin yung ating prayer para may ulan. So pag may ulan, mas masaya. So ito yung perfect na weather para sa palay. Alam mo yan, may araw sa umaga, tapos umuulan sa hapon. So yan. Okay, so ito na 3 days after. So makikita nyo yung difference. Ito siya para mas makita nyo. Ito yung mga abono. Ito yung inorganic. Ito yung may calf. So medyo na-surprise ako kasi humahabol siya. Wala siyang masyadong pinagkaiba. Okay. Pero after 15 days after transplanting, maglalagay na ulit tayo dito ng amino acid. Okay, so ito, pure organic yung gagawin natin dito. Ito is combination ng organic and organic. Okay, so far. Okay, so ako personally, sana gumana to. Para at least, alam mo yun, organic yung kinakain natin. Oh, di ba? So very nice. Ganun lang yung gagawin natin, lalo na sa mga kasama natin na sahod ulan. Alternate wetting and drying. So yan, meron pang sanap-sanap okay pa yan. So pag medyo wala na, yun, patubig tayo ulit. Mabilis lang naman. Usually sa amin dito, mga 2 days ng pump. Matutubigan na tong 1 hectare. So ayun, yun yung ating short na update dito. So, very nice pa rin. Napakaganda. Titignan natin. Diba? Wala pa rin kadamo-damo. Wait, tignan ko, ilapit natin. Wala pa rin kadamo-damo. Ayan, kita nyo? So, yan ang mga usually kinakatakutan ng mga sahod ulan. Yung madamo. Nasa ano yan? Nasa land prep yan. Land preparation. Paano mo gamitin yung Butachlor, timing, ganyan. Even yung pag-control ng kohol. So yung sa kohol naman, alam niyo yun, dapat ulitin ko na lang ulit dito, baka hindi na nakita ng mga ibang kasama natin. Sa kohol naman is parang kailangan mong i-level muna yung linangin. Pagkalinang mo, siguro like mga 1 day or 2 days after, pag nag-settle down na yung mud, pag nagsettle na yung mud, dun ka mag-spray nung molluscicide. Kasi yung iba kasi ini-sprayan tapos saka anong tawag doon, saka linilinang, mali yun. Tapos dapat tama lang din yung tubig, tapos make sure na medyo mainit para effective yung gamot mo. Ayan meron pa pero patay na. Nakita nyo? Ayun patay. Di ba? So, yun yung ating short update today. So, ingat ka lagi, Go Fam.